Mga idol, mga katuka, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong umagang to, papakita ko naman sa inyo yung Boston Roundhead ng aking boss lolong. Ito po. Ay nga pala, disclaimer muna, no animals were harmed in the making of this video. Ito po, yung kanyang Boston Roundhead stag. So yun mga katuka, no, hindi natin pwede ipakita ng matagal kasi baka magkaroon tayo ng restriction. So at least kahit papano meron lang payakuan lang ba munting sulyap. Kasi hindi natin pwede matagal eh, alam niyo na masyado masilan yung ating content. So yun lang mga katuka, no, sa pagpili ko talaga ng mga brood stag, ito isa sa mga magandang sukat. Yan po yung paa niya, oh. Matangkad, mahaba yung kanyang drumstick at saka balansyado yung tayo niya. So ganun po yung pagpili ko pagdating po sa brood stag. Kasi na vlog ko dati, medyo kulang yung update at saka yung information na binahagi ko po sa inyo mga idol. So kahit papano, hindi man tayo complete details talaga, pero at least dahan-dahan natin sinishare sa inyo yung mga kaalaman na pwede nating ma-share sa inyo. So yun lang mga katuka, no? Napakagandang brood stag po ito. Ayun po, Boston Roundhead. Pero sa ngayon po hindi pa ito ginagamit sa breeding. Yan, nilagay ko muna siya. Hindi ko pa yan ginagamit sa breeding mga katuka kasi wala pang basbas yung ating boss. Hindi pa nagsabi sa atin na hybrid na. Sa ngayon hindi muna. At pinapahinga pa siya ngayon dahil kakatapos ko lang po magbawas sa kanyang kuan, dito sa kanyang mga komba, sa kanyang pasong, magpungos ba. So di natin pwede pakita pag ganun. Nga pala mga idol, ano, sa mga kaibigan ko nagmamanok din dyan at nagko-content po, bawal ipakita yung mga ganung bagay mga katuka. Tandaan niyo po, yung pagpupungos, mahigpit na pinagbabawal yan kasi unang-una sa lahat, di natin pwede ipakita na sinasaktan natin yung mga manok. Lalong-lalo na may makita na dugo, nako, napaka pinagbabawal yon. Kaya be aware po tayo mga katuka sa mga baguhan lang po sa pagko-content. Nako, kailangan po alam natin yan. Kasi nga pala, nung nagpunta kami ng Siargao, muntik na magkaroon ng casualty. Yung si kuwan ko dito, yung Lemon Male Sims, nakawala. Ito, nabuti na lang nahuli siya at nakita siya ni nanay, yung binan ko. So, nagpapasalamat ako kay nanay. Kung wala si nanay, nako, delikado. Magkaroon talaga ng casualty kasi magpapaluan yan eh. Pag nagpaluan yan, sigurado may mapipilay or maaaring hantong pa sa kuwan, yung magkaroon ng kuwan nga, yung casualty. Yung kasing tali niya, ito po, hindi naman siya naputol pero sa tingin ko bumigay ba, parang nabuksan niya siguro sa kakagat niya dito, ganyan, oh, nabuksan. Para maalat ito, ayun po, nabuksan siya. Kaya kailangan talaga gawin natin tong paraang to. Wait lang ha. Kailangan. Okay. Kailangan ganyanin natin, oh. Lagyan natin ng lock. Ayan. Dito sa may bandang puno talaga. Dito ba? Diyan. Lagay mo po yung lock. Ayan po, oh. So ganyan dapat. Kaso nagkaroon tayo ng time na kulang talaga, kaya nagmamadali ako nung time na yon, kaya naiwan ko, hindi ko nalagyan ng lock. Ayan po. So pasensya na kayo, wag niyong tularan yung mga ganun. Kailangan kahit gaano talaga natin ka busy or kahit nagmamadali tayo, kailangan check talaga natin na may lock at secured yung ating mga alagang manok kasi hindi natin na may babalik yung pagkakataon. Baka magkaroon tayo ng casualty sa manukan natin, mahirap na. So again, huwag niyong tularan, kailangan i-check nyo po araw-araw at every time yung mga alaga nyo manok, lalo na sa mga tali nila. So yun po, ito dapat yung mas safe. Kasi kahit hilain to ng ating mga alaga dito pataas, hindi yan mag-move kasi mayroon siyang nakalagay na lock dito. So yun po, paalala lamang po sa inyo mga katuka, depende na po sa inyo kung tatanggapin nyo, at maraming salamat sa makakaunawa. So yun yung update sa aking mga kunting mga tips at mga paalala sa inyo. Ngayon naman, tara dito tayo.
Ito, mayroon din po ako ditong ipapaship na rin sa ating kaibigan na kaibang bansa. Siya yung kumuha nito. Ayan po, hindi natin pwede lapit kasi bagong gupit pa lang. So medyo kampa, medyo basa pa. So yun mga katuka, ito at saka yung dalawang inahin dito, yung sweater natin nandito. Tapos po ito sa lemon. Ayan po, nandun sila. Ito po, ito yung dalawang sweater lemon natin. Ayan po, magagandang sukat din po yan, para din po sa ating regular po na customer na taga ibang bansa. At meron pang free ito dahil mabait na tao to, mabait na buyer, ay binigyan ko siya ng kunting pasasalamat dahil para sabi nga nila balikan tayo at saka pagmamahal yun sa ating mga buyers. So binigyan ko po siya ng isang free pullet. Sorry, hindi po pullet na actually nagamit ko na to ng isa at dalawang beses. Ito po siya, yung aking sweater hat. Ito yung galing kay Remil. Yan po. Ano, maambo no. Ito yung galing kay Remil na pinalahi niya muna. Pero sa ngayon nandito na sa akin, binalik. Kaya ito yung bibigay ko sa kanya kasi proven na tested ko na po na itong pullet na to, itong inahin na to ay maayos po maglimlim at maglabas ng itlog. Kaya di tayo mapapahiya sa ating kliyente. Kahit pa paano nagamit man siya, at least ma-prove natin sa kanya na yung ating sinishare ay hindi po masasayang. Magagamit niya sa breeding program niya. Ito po, maayos yung itlog, maganda yung itlog, at maganda rin po maglimlim. Kaya sure ball tayo dito. Malaking manok din po ito mga katuka. Tumitimbang ito ng mga 1.8 babae. So 1.8 hanggang 2 kilo. So yun po yung update. Ang dami kong sinampay. Ang dami sinampay ni Mrs. Naglaba kasi si Mrs. mga katuka. Galing kami sa Siargao. Ang dami mga labahin. Ay salamat talaga sa Mrs. ko na supportive. Supportive talaga si Mrs. Kahit pa paano mga gawaing bahay siya yung gumagawa. Ako naman sa hanap buhay. At mga katuka, hindi pa lang. Kaya lang. Chiko lang mga katuka kasi sinalan ko na po. Hindi, iwan ko kung hindi. Iwan ko po kung na-update ko po sa inyo kasi alam niyo matanda na ako eh. Nakalimutan ko na kung na-update ko ba sa inyo na andito na si Boston Roundhead na nilagay ko na sa breeding pen. Pero kung sakaling nakalimutan ko man, ayan, ito ay follow up ko po sa inyo na ito nakasalang na po siya. Pero sa tingin ko sabi ako doon sa vlog ko na ilalagay ko si Boston Roundhead sa breeding pen. Pero hindi pa nakita ng ating mga follower. Hindi ko pa napakita sa inyo na nandito na siya. Kaya this time, ito po siya. Ayan po si Malatuba. Ayan si Pabki Sweater. Ay hindi pa... Si Malatuba pala, hindi ko pa naipunta at naibigay sa kaibigan ko. Sa ngayon, wala akong mapaglagyan kay Malatuba. Dito na lang siya sa breeding pen. Kung makastahan siya, wala na akong magagawa. Maglimlim siya. Okay. Wala ba, hindi pa na-share sa ating kaibigan. Hindi ko pa naipunta. So yun mga katuka, At yung isang 5K pala nandun na. Nakalimlim na siya. Kaya lang, silipin natin. Minsan kasi nangahabol itong si Boston Roundhead eh. Ayan po si 5K sweater na isa Medyo madilim po, kaya sinsin ako hindi makita. Naglimlim na po siya. Hindi ko pa nakita kung ilang itlog yung kanyang limliman. Pero yun, naglimlim na siya. Pangalawang araw na niya ngayon. So yun mga katuka, yung update sa mga manok natin. At kita-kits tayo sa next nating episode. Shoutout muna sa inyong lahat kasi umuulan Ingat kayong lahat I-enjoy lang po sa pag-alaga ng manok. At ako po, ipagpapatuloy ko po itong aking pagbablog para po sa inyo. Sa abot lang aking makakaya, kahit masawa man na yung mukha ko, pasensya na kayo Ito lang talaga yung mga katuka. Shoutout po sa mga nagpapa-shoutout. Pasensya na po talaga, hindi pa ako nakapagsulat. At next time po, sisikapin ko masulat yung pangalan ninyo para ma-shoutout ko po kayo. Happy birthday sa mga nagpa-birthday, belated sa mga nahuli. God bless! Ingat po kayong lahat, lagi nang tandaan, ang sabong ay sports lang. Huwag tayo magpakalulong sa sugal. Agay! Aray! Kulirit ka na pakug ako. Ingat, God bless! Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe at follow niyo ako sa aking Facebook account, Katuka Backyard. Thank you! 26K followers sa Facebook. Ingat! God bless! Umula na! It's raining na! Mamukyas ba ko? Diyan ka mo!